follow up lang sa huli niyang sinabi. Sir, yung Opo. sinabi mong safety ng pamilya mo, is that just because of yung trauma nung na Kita po dito para may pa-icon yung side ko po. Salamat. Mr. Chairman, Salamat. isang Yeah. follow up lang sa huli niyang sinabi. Sir, Opo. yung sinabi mong safety ng pamilya mo, is that just because of yung trauma nung na bunutan ka at nakasa ng baril or meron bang incident after na may threat sa pamilya mo? Just for the committee to Wala get the po. perspective. Wala po, Your Honor. So more of the trauma nung nangyaring Actually po, Your during Honor, and actually po, Your Honor, nang mangyari po yun nanahimik po muna ako wala akong sinagot na Maski nga kay Jeff Capara sa Channel 2, sinabi ko tapos na kami sa issue na yun So, ang ginawa ko, nang usap ko si Katunyeng, sabi ko gusto ko makaharap si Ginoong Willie Gonzales. Kasi titingnan ko po kung mayroon pa po ba ako nararamdaman na trauma, takot o galit sa kanya. Pero nung magharap po kami, wala na po Ano na po sa akin, patawad ko na talaga siya dun sa ginawa niya sa akin po. Thank you, Your Honor. Maraming salamat. Doon sa police station, were you treated properly ng kapulisan? Wala naman po ako nakita Wala kang mali reklamo po dun doon? sa ginawa naman po nila yung trabaho nila. Ginawa Wala nila? hindi naman po ako tinakot doon Hindi Maayos ka po yung tinakot? pagtrato nila. Okay ka? Actually Okay po, ka? kinakausap po nila ako doon. May binibiro nila ako para lang po mawala yung kaba ko. Yung Pero ganun. yung tagal, di ba? Anong oras nangyari yun? Alas 6? Actually po, nagtagal kami, Your Honor, sa traffic sector kasi nga marami pong inaasikaso yung investigator doon, traffic investigator. So yung alas 6, umabot ka ng alas 2 ng madaling araw, okay lang yun sa'yo? Wala kang reklamo? Wala pong reklamo doon, Your Honor. Wala kang iniisip na itong mga pulis na ito? Ay, pinabayaan wala ako? naman po. Ang sa ginawa naman po nila, trabaho po nila yun Wala po akong magagawa. Okay. Trabaho po nila yun. So, sinunod ko lang naman po kung ano yun. So hindi ka feel threatened doon sa police station, ha? Okay ang pakiramdam mo? Wala po. Wala po akong nakitang mali doon sa pagtrato nila sa akin. Actually nga po, si- kung galit sa akin po yung isang pulis, ba't pa niya ako ayaing kumain? Kasi nga sabi niya, malayo pa papadyakin mo, kain muna tayo, di kayo magkape muna tayo, sabi niya sa akin. So, doon pa, umahinangaan ko pa po doon siya sa ginawa niyang yun Actually, bumilba ko doon sa ginawa niya po sa akin na may malasakit siya sa isang ordinaryong taong katulad ko po. Okay. Pagdating sa arigluhan, walang nag-pressure sa'yo na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginoong Willie Gonzales doon sa damage, isang araw o 2 araw po, pwede na niya po ako i-text, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po So sa akin, So kusang loob mo, nakipag-ariglo ka? Klaruhin isang natin. loob po yun, Your Klaruhin Honor. natin. Kasi inisip ko, wala naman pong mawawala sa pagkatao ko kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. Nobody influence you, nobody Wala po, pressured Your you. Honor. Wala po. Ikaw lang talaga. Wala Nag-open po. up na gusto mo makipag-ariglo. Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit So, sa akin. kung gusto mo makipag-ariglo, anong pakiramdam mo? Para bang may kasalanan ka rin sa Hindi, insidente na yun? nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo Mahirap po yung Hindi, papasok. aside sa Apa, ayaw mo sige. ng gulo, ayaw mo ng gulo. Apa, Klaruhin natin. apa, sige po. Walang problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart, alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung Ayaw pagkakamali. mo na, sinampalok ka sa ulo. Hindi Diba? naman po ako nasaktan. Tapos kinasahan. Opo. Yun lang. Sorry po. Do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyayaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga yung pagtapik ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat po siguro. So, may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo sa Opo, kotse kasi niya. kung hindi ko po ginawa siguro yun, hindi kami hahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Thank you. Now, Mr. Chairman, Yes, sorry right, hindi right. ayoko lang pakawalan 'yon, Mr. Banjo. Kasi sinabi mo 'di ba, kung hindi mo naman tinapik, dalawa lang mangyayari sa Opo. Masasagasaan ka o masasagasaan mo yung mga tao, 'di ba? Opo, yung pasahero. So hindi mo kasalanan 'yon. Kumbaga self-defense self-preservation 'yon na pag hindi mo tinapik, 'di ba? Iba yung nang inis ka lang na tinapik mo siya kasi nga nagagalit ka sa kanya, yung how do I put it, taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law, therefore tinapik mo siya. Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But just for the record, Mr. Chair, kasi nga, I don't want it to appear na
na survival mo na nga eh, 'di ba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at ang publiko, Actually no? po, Your Honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi, napasok lang po talaga siya doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yun. Dahil wala na po akong choice that time eh. Kahit sino po sa atin, pag nalagay sa ganung sitwasyon, gagawin po yung gagawin ko. Tsaka, alam mo, Mr. Alan Banjula, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Yan ang isipin mo, ha? You are not fighting for yourself. Okay na kayo eh, nagkaregluhan na kayo eh. Okay na yun, wala na problema. Pero alam mo ba kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa'yo? Hindi lang kinasa ng baril, pinutukan pa ng baril. Actually, marami Ha? po akong nakita, Your Honor. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat ako, tandito ka Opo. para itong lahat ito ay maayos natin para hindi lang ito para sa'yo. Magpakatulungan mo rin kapwa mo. Siguro, Tao ka. siguro masasabi ko lang dyan, Your Honor, lagyan nila ng pangil na batas yung bike lane. Dapat irespeto po nila. Salamat. Yun lang po. Salamat sa yung suggestion. Kasi kung mayroon po talagang nire-respeto yung bike lane, wala pong papasok dun eh. Ito, tanungin kita. Apo. May nakita ako sa interview ni Mr. Willie Gonzales na minumura mo daw siya. Kaya uminit ang ulo niya. Namura mo ba siya? Saksi po ang Diyos, Your Honor. Hindi ko po siya namura talaga. Tapos ganito, Apo. ginano mo pa daw siya. Hindi ko po ginawa yun, Your Honor. Ba't ko naman Hindi po mo gagawin ginawa. sa kanya? Kasi nga nakita ko na po siya, may edad na po eh. Tapos sininyasan mo pa daw siya na habol ka kung gusto mo. Parang ganun. Kung gusto ko po, Inahamon mo siya na habulin mo siya. kung gusto ko po siya, kung may nagawa pong kasalanan sa kanya, Your Honor, at tatakasan ko siya, doon pa lang po sa Welcome Rotonda, pwede ko na po siya iwan. Iikot lang po ako doon, may harang na bari, pagtawid ko sa kabila, hindi niya na po ako mahabol. No? So, sa tingin mo, anong aksyon mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzales? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinide-sweep kanya para mapahinto ka, para Siguro- mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talagang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood. Sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro, nang natapik ko yung kotse niya. Hindi. Wala ka pakialam sa mood niya. Pakialaman mong safety mo, yung sarili mo. You do not huwag mong i-justify yung action niya. Opo, You opo. justify your own action. Yun lang po siguro nagawa ko, Your Honor, yung pagpasok niya sa bike lane na natapik ko yung kotse niya. O yun lang, ang tingin mong Yun po kasalanan siguro mo. nag-provoke sa kanya. So walang murahan, walang pinggiran, Wala. walang hamunan, basta humantong na lang sa batukan at kasahan ng baril. Yun lang, Yun na po, Your Honor, siguro ang nakikita kong dahilan. yung pagtapik. Opo, Kaya kahinabol niya. opo. Other than that, hindi ka niya ipupurso, sigurado. Wala po, yun na po ang nakikita kong dahilan, Your Honor. At you think, kasalanan mo yun, yung pagtapik ng kotse niya. Siguro, Hindi, siguro. From your perspective as a biker, nandoon ka sa bike lane at gusto mo mag-survive para hindi ka malaglag, opo, opo. hindi ka maipit, tinapik mong kotse niya na, uy, andito ako, Opo, bike opo. lane naman ito. Opo. Kasalanan mo ba yon? Kasalanan niya po. Ha? Kasalanan niya po. Kasalanan niya. Kasi pumasok siya sa bike lane po. So, ganon. Opo. So, ang tingin mo, sa tingin niya, kasalanan mo yung pagtapik ng kotse niya. Opo. Okay. Thank you. Any more Salamat, questions, Your Senator JB, before we switch to Mr. Gonzales? Banjula? Yes, Siguro, yes, Mr. Badjola, no? Yes, yes, Sa Your una, Honor. papasalamat din sa iyo pagpunta rito, gaya ng Opo, binanggit ni Senator De La Rosa. Ikaw ang kumakatawan sa maraming siklista. Napakahirap kasi lalo na yung mga bike to work, no? Yung mga nagmumotor papuntang trabaho, kahit pa paano, mas may weight kung ikukumpara sa bisikleta. So, Mr. Banjola, so ikaw talaga nagbibisikleta ka papunta sa trabaho for 10 years na. Actually, Your Honor, part ng ano po yung training ko yung pagbibisikleta eh. Kasi isa po akong ultra runner.
Trail runner po. Kaya pag hindi pa ako tumatakbo sa umaga, yung bike po ang ginagawa kong ensayo. Papasok sa trabaho. Sa Opo, trabaho, opo. galing ka sa trabaho nun eh. Opo, opo. So, nung umuwi ka no, nung araw, yung insidenteng yun, galing ka sa trabaho. Galing pa ako sa trabaho. So, pagod ka, siyempre, medyo Opo. pagod ka na nun, pauwi ka na eh. Tama? Opo. So, yun yung mga ano, Mr. Chair, yung mga hindi, dapat yun yung mga hindi naiintindihan minsan, yung motorista, lalo yung mga bike to work, ride to work, yung pagod, no? Lalo mga courier Actually, riders. galing pa po ako ng Makati nun, Your Kaya nga. Honor. Tumaid pa ako ng Tapos EDSA. Caloocan, Opo. Tama. Maynila po muna, tapos Caloocan. Maynila. Oo. Opo. So, doon sa 10 taon na ikaw ay nagbabike to work, first time na nangyari itong gantong incident. Pero araw-araw, may mga nangyayari sa lansangan eh, no? Na Opo, opo. talagang may nakaparada, may tatawid, Opo, may Your Honor. gigit-gitis yung motor. Minsan po ginagawang Minsan, paradahan ng Nakakalukot kasi, Mr. Para tayong rider, para tayong nagbibisikleta. Minsan, may mga motor din na nanggigit-git din sa mga nagbibisikleta. Meron din kotse. Tama? Yan ang Opo, opo. araw-araw nangyayari. Pero dati po, pinagpapasensyahan mo na lang siguro yun dahil araw-araw naman nangyayari yan. Opo, hindi ko na po pinapansin, Your Honor, kasi yung iba naman siguro nagmamadal dahil papasok din. Tama. So, hanggat Tama. hindi naman po ako natitreaten doon sa linya, hinayaan ko na po yun. Tama Kaso naman. lang, marami po talagang pasaway sa kalsada. Maski, hindi naman po sa pagano, pero may mga siklista din pong pasaway, lumalabas ng bike lane. Totoo naman po yun Opo. dahil nakikita ko O, rin pero yung minsan araw-araw. po, yung mga tulad ng jeep, ng bus, pinapasok po nila yung bike lane, ginagawang Tsaka paradahan. ginigit-git ka. Opo. Ako po, ilang Marami beses yan na po ako nakat ng jeep sa Commonwealth. Pero dati, hindi pinapalagpas mo lang kasi araw-araw nangyayari rin. Kasi kumbaga, O, kasama yan sa pang-araw-araw na buhay ng siklista, lalo na sa urban area. Opo. Yung mga ganun. Ngayon lang talaga, nagkataon Ngayon, siguro. Nagkataon lang po siguro na si Ginong Gonzales yung nakasabay ko sa kalsada po siguro. Linggo ba ito nangyari? O may o weekday? Anong, Weekdays po yun. weekdays, so Your Honor. talagang galing sa Kasi trabaho. kung Sunday, medyo wala po masyadong sa... Tanong ko lang, Mr. Chair, siguro doon sa treatment sa iyo sa dalawang police station, no? Una Opo. sa Galas, tapos nilipat ka ng Kamuning sa traffic, tapos bumalik pa kayo ng Galas, tama ba? Hindi po, doon muna sa welcome po, tapos sa traffic sector, tapos sa Galas Station po. From 6 p.m., yung insidente nangyari, nakauwi ka alas 2 na, tama ba? Yung pag-alis mo? Past 1 na po yun, Your Honor, Past kasi 1. pinadyak ko pa po hanggang pauwi po eh. Bakit ganun katagal? Actually, natagalan po kami dun sa... Kasi napakasimple nung po eh. kaso eh. Maraming nirespondihan po siguro si Ginoong Serasay na mga traffic incident kaya matagal po na dumating dun sa lugar. Tapos pagdating po dun sa traffic sector, marami pong incident na po ng mga banggaan. So napila po kami yung papel namin dun sa investigador po, traffic investigator. Ang So, dami pong ginawa. Babalik ako lang yung tanong kanina ni Senator Cayetano at saka ni Chairman De La Rosa. Opo, sige. Hindi mo naman naramdaman na ikaw ay tinrato ng hindi maayos na mga ating kapulisan? Wala pa akong naramdaman na pag mali po sa ginawa. Actually, tama naman po yung ginawa nila eh. Wala Gusto pa lang akong natin nakikita. masigurado kasi yan ang lumalabas na akala parang nagkaareglohan. No? Yun yung parang Wala pong lumalabas. pumilit sa akin doon. Kaklaruhin ko po, walang pumilit sa akin po doon sa Galas Station na ako po, kusang loob ko pong ginawa yun. Yung pagbigay na bayaran yung damages. Opo, sabi ko, responsibilidad. Kung yun ang inaano ni Ginong Gonzales, yung gastos. Siya ba ang humingi sa noon o ikaw nagkusa Ako na po lang? nag-offer. Nagkusa. Kasi nga, sabi ko, walang mawawala saan kung magpapakumbaba ako eh. Tao lang naman po ako. Sabi ko, ayusin natin hanggat kayang ayusin. Yung kay General Torre, bakit po siya tumawag sa inyo at bakit alam niya po yung number? Ano po ang... Ang nag-iwan po Tanong kasi niya. ako ng number dun sa police station po. So ang gusto, kaya po siguro tumawag sa akin si General Torre para itanong po yung tungkol dun sa video. Ayun nga lang po, hindi ko siya nasagot nung time na yun. Kasi Nagkausap din kayo ni General Torre? hindi po eh. Ay, hindi na kayo Text lang nagkausap? po. Text lang. Text lang po kami. Yan, Tungkol yan. sa incident. Opo, yun lang po. Sige po, Mr. Chair. Thank you. Sa iba Thank naman. you,